Sunod-sunod ang mahahalagang pangyayari sa politika ngayong linggo. Nitong Lunes, formal na nagsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ang Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Pero bago pa man ang pagbubukas ng paglilitis, nabawasan ng isang senator judge matapos arestuhin si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder. At kanina nga, hindi na rin pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial habang siya ay nakakulong dahil sa kasong plunder din. Usap-usapan din ang pagtatalaga kay former Interior Secretary Benhur Abalos bilang bagong Cabinet Secretary. Maging ang pahayag ng Chinese scholars na natural geographic extension o mano ng Taiwan ang probinsya ng Batanes. Madami tayong hihimayin. Kasama natin dito sa studio ang ating political pundit na si Ronald Llamas. Sir Ronald, narinig mo ba? Inisa-isa ko na ha. Dami. Yung mga i-discuss natin, marami-rami. Pero unahin ko na yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatapos na tayo ng 1 linggo, 3 araw yan, every week, ano? Nakanino yung momentum, tingin mo? Well, for now, ang nagdi-dictate ng narrative at saka ng pace at saka yung magagandang interventions ay yung prosecution. Siguro, nabalanse ng prosecution mula doon sa opening ni Congresswoman Luistro, yung intervention ni Chel Jokno at saka ni Attorney Ligutan, yung balanse between the impeachment court as a judicial process and as a political process. Yung defense parang hindi pa nila masyadong kapa yung impeachment court as a political process. Para silang nasa isang regional trial court hearing, RTC. Kaya nga halimbawa, si Attorney Narbasa, naka 48 objections. No? Yung ganun ba, na siyempre, yung mga nanonood ay, ano to? Ang daming objections. Ayaw ba nila makita yung ebidensya? Yung ganun yung dating. Dahil nga, baka hindi pa nila naunawaan na political process din ito. Yun yung tingin ko yung mahal. Lalo na nangyayari ito sa context ng maraming mga crisis na nangyayari. No? Political crisis, economic crisis, weakening of our institutions, invasion ng isang foreign power. Kaya itong usapin ng impeachment ay nagiging mahalaga. Hindi lang lamang sa mga mamamayan, kundi sa mga dayuhang investors na ano bang mangyayari dito? Paano ba ma-resolve itong political crisis na ito? Ano ba yung usapin ng accountability, etc., etc. Kaya yun yung context na ginagalawan nitong impeachment na ito. Kaya mas mahalaga ito more than any other impeachment in the past. So, yung momentum, nasa prosecution muna, kasi sabi mo nga, mas naintindihan nila kung anong proseso ito Hindi ito simple or hindi ito yung usual na litigasyon na nasa korte. Yes, dahil from the very start, hindi naman talaga mga lawyers at saka judges itong mga senador. Ito yung gagawa ng hatol Ito ay mga politicians. Mismo sila, Alan Peter, hindi naman niya mga litigators Ngayon lang yan nagli-litigate. No? So, dapat ang ina-address mo yung political as well as yung judicial side ng mga judges. At pinakamahalaga, yung mamamayan. Dahil yung mamamayan public opinion, the court of public opinion will influence the senators. Dahil nga hindi lang ito yung usual court na parang yung pinaka-highest evidence, no, beyond reasonable doubt, ang hinahanap mo. No, ito ay parang yung Justice Committee na probable cause. May batayan ba itong articles of impeachment? Katulad nitong unang 3 araw. Ang focus kasi dito yung grave threats. Medyo naging impatient ako dahil 3 araw, ginigrill mo yung NBI na nag-authenticate ng isang video na lahat ng tao napanood. Parang gano'n, no? Yung, tapos medyo mix yung intervention ng mga senator lawyers ng defense at saka yung mga defense mismo. Medyo wala silang, hindi nagja-jibe. Halimbawa, yung mga senator judges, si Alan Peter, si Robin Hood Padilla, at saka si Pia Cayetano, very patronizing at saka condescending. No? Nile-lecturean pa yung kapwa nila, mga senador, na parang hindi nyo alam ito. Hindi nyo alam yung mga judicial processes. No? Sabi nga ni Pia, at medyo na-invoke pa yung kanilang credentials na saan sila graduate. Habang yung isa ron, si Attorney Chel Jokno,
na Dean ng LaSalle Law School na hindi man lang nagpahiwatig ng kanyang credentials. Tapos eto ngayon, nagmamalaki ng credentials in a very condescending and patronizing manner sa kanilang mga kapwa senador, judges. Parang mali. May mali dun sa Saka conduct. magma-matter pa ba yun? Pare-pareho silang senator judge. Correct. Lawyer ka or hindi, Yeah. pare-pareho lang tayong boboto dito. At pagbabasihan ko ay yung ilalatag sa akin. Dapat ang pagbabasihan ay yung mga ilalatag na ebidensya. Hindi Yes. dahil may leaning ka. Yes, Dapat yung klaruhin natin. pero kung maobserbahan mo yung intervention nila, intervention ito ng mga defense lawyers. Hindi ito intervention ng mga As a judges. senator judge. Oo. As a senator Kaya judge. nung pinapanood ko, napapangiti lang ako doon sa mga ganong klaseng Pero intervention. klaro kaya yan napapansin din ng taong bayan? Tingin ko, marami nakakapansin at, teka, ano bang gustong ipahiwatig? Bakit credentials? Bakit patronizing? Bakit condescending sa kapwa nila judges? Parang God's gift ka sa impeachment court. No? Tingin ko may nakakaunawa nun. No? Tapos yung mga, sabi ko nga kanina, yung mga defense lawyers ay parang nasa isang usual court. No? Rather than an impeachment court. No? Kaya halimbawa, si opening ni Luistro, kinumpara niya yung halaga nitong accountability sa usapin ng sikmura ng mga tao, sa usapin ng corruption, sa usapin ng hanap buhay ng mga tao. Inilink niya. Habang si Attorney Sison nag-invoke ng isang napakalaking non-sequitur. Binoto siya ng 30 million 32 Filipinos. million. Parang, what was that about? Wala namang kinalaman yun dito sa korte. Kaya yung mga ganun ba na exchanges na tingin ko itong mga prosecution, hindi lang mga abogado, mga politically astute din sila. No? Katulad ni Ligutan, katulad ni ni Congressman Luistro. Tapos itong mga bata, mas nasanay sa isang traditional na korte. Kaya yung conduct nila, ganon. Ano? It might not work sa side nila kasi yung parang dapat sagutin mo lang ng yes or no. Or yung parang ang pakiramdam ng isang Juan de la Cruz na nanonood na parang hindi man lang binigyan ng pagkakataon na i-explain. Hindi sanay lahat ng tao kung ano ang nangyayari sa isang litigation court. Diba? Yes, parang Dapat consider nila nga na serye nga ito eh. So dapat may kasama. Kinonsider din. Are you saying that they could have considered that? yes, dahil ang dating, parang ayaw nilang lumabas yung ebidensya. Parang ayaw nila palabasin, pasalitain yung witness. No? So parang, unless yun ang kanilang strategy, Yes. i-delay ito para magsawa ang mga tao, eventually hindi naman Makalimutan. manood. Yes. Lalo na Walang pagdating interes. nung pinakahuling article, yung unexplained wealth. No? Baka sign off na yung mga tao pagdating noon. No? Unless ganun ang strategy nila. Paano, hinahanap ko kasi, ano yung kanilang strategy rito? Bakit ganito ka binebelabor yung bawat point na sa isang impeachment court, dahil pag impeachment sa atin, lahat nanonood. No? Bawat sari-sari store, bawat kanto, may mga legal opinion ng mga Pilipino. No? Pero kung paulit-ulit yung objection, paulit-ulit yung iyong mga sinasabi, baka hindi na manood. No? Unless ganun ang strategy nila. Oo. Okay, puntahan ko yung pagdating sa political communication. Gaano kahalaga, Senator Ronald, tuloy kita. Nadamay ka tuloy sa pagiging senador. Gaano kahalaga yung pagsipot, Sir Ronald, ni Vice President Sara Duterte sa trial, lalot Article 4, yung unang tinatalakay ng prosecution? Well, dito sa Article 4 na ito, baka pipigilan ng kanyang defense lawyer na dumalo si Sara dahil mahirap sagutin yung grave threats. Dati, ang sagot niya ni Vice President ay, una, hindi ko naman sinabi yan. Kalawa, out of context. Ikatlo ay hyperbole. Ikaapat, yan ay na-splice. Hindi na niya pwedeng ulitin yun no, dito. Kaya hindi ko alam, hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Kaya tingin ko gagawin lahat ng defense na hindi siya mag-testify. No? Gagawin nila yan. Dahil nga baka maipit siya. No? Pero may sinasabi, Senator Ronald, na hindi porket ayaw ay pwede nang hindi siya. Mayroon, parang may paraan. Pag nakita bang kinakailangan talaga, ay wala siyang choice kundi humarap.
Hindi ko sigurado. Paano gray area yan eh. Mapipilit ba siyang dumalo? Oho. Ako, from my vantage point, dapat. Akusado ka eh. Pati si Chief Justice Corona, dumalo eh. No? Chief Justice na nga yun. No? Kaya, kanyan, tit for tat yan ng defense at saka prosecution. Kung siya ay makakadalo talaga. Tapos, hahatulan niya ng presiding judge. No? Tingin ko, bottom line, yung presiding judge ang makapangyarihan dyan. No? Siya kasi nagdi-dictate ng mga bagay-bagay sa impeachment court. No? So we'll see. Yes. Dumalo naman siya for 11 seconds. Exactly. Para makipag-meeting. At saka nag-invoke ng Invictus. Oo. Paano mo tinignan yon? Ano yon? Is it that part of their play? Well, dahil malaking bahagi nito optics, parang pinapakita niya, hindi ako takot sa inyo. Pupunta ako rito. Pero hindi ako testify. Pero nagpakita ako para ipakita na hindi ako umiiwas. Pero actually, umiiwas. No? Tapos, tingin ko yung mas ang dahilan niya pagpunta ron para kausapin yung kanyang defense lawyer. Yes. Baka hindi siya masyado masaya dun sa unang salbo. Na sabi ko nga kanina, parang medyo mahina yung political content ng kanilang presentation. No? At parang nag-walk out pa yata sa attorney season. No? Dahil napikon. No? So baka kinausap niya, tapos baka hindi naman nabato ng laptop. Kundi baka na-lecturean na ayusin natin, mag-ayos tayo. Anong klaseng tingin ko yun yung mas main re-strategize? purpose. Nagkaroon ng masusing pagtatanong po si Senator Judge Risa Ontiveros tungkol sa video evidence Yes. at kung paano ito maiugnay sa paratang na grave threats. Sa tingin nyo ba, nakatulong ba yung interpelasyon upang mas luminaw yung mga issue o mas naging komplikado ang pag-unawa ng publiko doon sa ebidensya? Hindi naman, nagamit yan ng defense na sabi niya, kinukot si Risa na, mismo si Senator Risa sinabi na wala namang katibayan na nag-contract ng assassin. No? Sabi nga nila, wala namang binanggit na assassin. Binanggit kasi papatayin. Parang, okay. Pero, pinakita ni Senator Risa yung kanyang objectivity. Na hindi lang siya partisan. Sinasabi niya, ito, nagamit nga ng defense yung sinabi niya. No? So, isa yun. No? Ikalawa, it doesn't follow. It doesn't matter. Kung meron ba talagang kinontrata o wala, it remains a grave threat. Bakit? Sinabi. Ang tinreten mo yung pinakamataas na opisyal ng bansa, yung presidente. Nung tinreten nga ng isang teacher, si Presidente Digong, kulong eh. No, ganun. Palang yun, teacher, walang record yun. Ikalawa, ay sinabi mo publicly, as public as it can be. No, inulit-ulit mo pa. At ikatlo, ito yung mahalaga, ikaw yung beneficiary sa threat mo. Kung may mangyari sa presidente, sino papalit? Yung vice president. Usually, hindi na pag-usapan yan dun sa impeachment court. Pero yun yung mahalaga. Kung ikaw yung beneficiary. No? At panghuli, yung capability as well as yung intent nandun. No? Nandun. Dahil galit na galit siya, may intent. Capability, yung tatay nga niya, tsaka yung kanyang kaalyado. May kaso sa ICC, sa crimes against humanity, no? For thousands of deaths. Ibig sabihin, meron kayong capability para gawin yan. Kaya tingin ko, yan yung mga dagdag next week. Dito sa natitirang mga araw, dito sa article na ito. Na Article 4. Okay, dito naman, paulit-ulit rin nating naririnig itong tinatawag na Oplan-Romanov. Ayan. Para sa kaalaman po ng publiko, ano nga ba itong Oplan-Romanov at paano ito naging mahalagang bahagi ng narrative ng magkabilang panig dito po sa Article 4 ng impeachment? Yes, yung Oplan-Romanov daw ay, yung Romanov kasi ay isang pamilya sa Russia. Sila yung family ng Tsar Nicholas na nung pinabagsak ng mga Bolshevik, no, at the turn of the century, ay minasakyer. No? Isang pamilya na minasakyer. No? Yun yung konteksto niyan. Meron daw attempt na sila ay imasakyer. Una ay, ang tanong nga ng defense, inimbestigahan ba ng NBI ito? Oo. Inimbestigahan yan. Although, ayaw naman magbigay ng impormasyon ni Vice President. Si NBI Director Santiago noon ang head ng NBI. No? Tingin ko, isasubpoena siya next week para mag-testify. Nagkuhan siya, saan galing? Paano nyo nalaman na may threat sa inyo? Hindi sumagot si Vice President. So, anong gagawin nila? Anong punto? No? Oo. Ikalawa ay unang lumabas yung Romanov
bago pa yan. No, bago pa yan. Dahil nung hindi pa natatanggal o hindi pa nag-resign si Vice President Sara sa Sa DepEd, DepEd. binanggit yan ni Baste Duterte noong January 2024 sa Davao Rally, prayer rally nila, na sinabi niya, ito bang presidente ito, gusto ba nilang mangyari sa kanila? Yung nangyari sa Romanov. Ibig sabihin, the threat came from the Dutertes against the Marcoses. Ngayon, baliktad. Ngayon, binaliktad nila. Pero nangyari ito before, long before, na umalis si Sara sa Unity. gobyerno, sa Unity. Kaya nagulat ako dahil naalala ko yung statement ni Baste na yon dun sa rally sa Davao. Puntahan ko naman. Bibilis ako kasi ang dami namin gustong i-discuss with you. At kapos tayo sa oras. Pero Yes. puntahan natin itong pagpunta ni Attorney Zuleika Lopez, ano? At pagpunta niya sa Senado to check daw, to check yung facility or the holding area or ilang tao yung pwedeng mabitbit and ano. But then again, next week ay ipatatawag din siya bilang isa sa mga testigo. Okay, gaano kahalaga yung kanyang posibleng testimonya sa pagpapatunay o para pabulaanan sa yung mga paratang sa Article 4? Well, mahalaga dahil siya yung nag-trigger kay Vice President Sara para gawin yung grave threats, di ba? magalit. Oo, siya yung nag-trigger nung dinetain siya ng Kongreso, no? Dahil ayaw niyang magsalita doon sa mga bagay-bagay in relation dito sa DepEd. confidential, sa DepEd at saka confidential funds. No? So, dinetain siya for a while. Doon nagwala si Vice President Sara. Kaya mahalaga siya. Pero hindi naman siya originally kasama sa iimbitahan. Nung bilanggit siya ng defense, no, comprehensively, naisip ng prosecution, ipatawag na. No? Kaya kasalanan ng defense kung bakit siya pinatawag. No? At siyempre, i-grill siya ng gusto ng prosecution. No? Paano ba nangyari na ganyan yung overreaction ng Vice President? Wendy, kailan, okay, medyo hindi ko nabantayan yun na kailan naisip ng prosecution na ipatawag si Attorney Zuleika? Is this before dumating before bumisita si VP Sara sa Senate? After, nung third last day last week, doon lumabas. Dahil sa scheduling, wala naman siya. No? Kaya baka na-bump up si NBI Director Melvin Matibag. No? Dahil dapat siya yung dadalo next Tuesday. Medyo hindi ko alam kung anong schedule ngayon. So doon napasok si Zuleika. Kaya tingin ko maraming mga Pilipino, panonoorin yung telenovela na yan. Excuse. Parang ano ba talaga nangyari? Ano ba talagang relasyon nyo? Bakit ganyan yung overreaction ni Vice President? No? Ganyan-ganyan. No? Tinitain ka lang naman for a while dahil nga ayaw mo mag-testify, ayaw mo magsalita doon sa alam mo. No? Ganon. So hihintayin natin Yes. yan. Hihintayin natin. Marami na namang manonood niyan. May ilang legal at political analyst ang nagsasabi pong dapat mas mailapit pa sa publiko yung proseso ng impeachment trial. Kapag naging sobrang technical daw yung mga talakayan at nawala ng interes po ang publiko, maaari po bang maapektuhan yung tiwala ng taong bayan dito nga sa magiging hatol? Kahit ang mga senator judge, dapat magpasya lamang batay sa ebidensya. Of course, dahil at this point, very weak yung ating mga political institutions. Dahil nga nung sinasabi kong crisis natin, no, corruption, impunity, no, economic crisis, etc. Lalong-lalo na ang Senado. Baka sa ngayon, yan yung weakest. Imaginein mo, mas doble yung approval rating ng Kongreso kaysa sa Senado. Ngayon lang nangyari yan sa aking 50 years ng experience sa politika. Kaya tapos yung crisis na nangyari 2 months ago, sa Senado, talagang yung habulan, yung barilan, yung iyakan, parang for all the world to see, parang ano to? Anong institution to? Kaya ngayon, dito sa nangyayaring ito, mahalaga na maibalik ng mga senador itong tiwala sa institution nila. No? Or else, parang Humpty Dumpty yan. Hindi mo na yan maibabalik sa kanyang credibility. No? Kaya mahalaga itong impeachment na ito. Very important. Ano ang aasahan natin sa susunod na linggo? Maliban kay, sabi nyo nga maraming manonood, kay Attorney Zuleika Lopez.
Well, tingin ko baka mag-adjust ng strategy yung defense. Baka sa assessment nila, teka may problema tayo itong nakaraang linggo. Kaya tingin ko mag-a-adjust sila. Baka mas circumspect yung kanilang approach. Baka less yung mga objections, no? Less very technical, sabi mo nga, no? Na baka isipin ng mga tao, sobrang technical naman ito, sign off na kami. Unless, sabi ko nga kanina, yun talaga yung strategy na wala nang manood. Kaya tingin ko makikita natin yung adjustment sa strategy ng defense. No? Hindi ko nga alam kung ano pa yung pag-uusapan dahil karamihan na pag-usapan na eh. Bakit 11 session days para pag-usapan yung isang video na lahat naman tayo napanood? Kaya natawa ako sa tanong ni Robin Hood Padilla, nasaan yung original? No? At ano yung credentials ng NBI? No? Natawa ako ron eh. Parang ang daming non-sequitur nung mga senador na parang abogado ng defense. No? Yung ganun ba? Puntahan ko, dami pang listahan ko dito. Meron pa akong Senator Marcoleta, no? Pero sige, ihabol ko po iyon. Yung pagkaka-aresto kasi kay Senator Marcoleta, no? May mga nagsasabing nagkataon lamang yung timing ng pag-aresto habang may iba naman na nakakakita rito ng political implications. Well, sabi nga nila selective justice, no? Ang problema kasi even before sila maaresto, even before the impeachment, halos yung kampo nila, yung dating majority ni Alan Peter, halos lahat sila may kaso. So, paano masasabing selective justice? Wala namang kaso si Risa, si Bam, si Kiko, si Ping, si Soto, si Win, etc. No? So, paano magiging selective? Kung siguro may kaso sila, baka. Pero wala eh. Ikalawa, kaya napabilis yung kay Marcoleta dahil siya na mismo nagbigay ng testimony. Kaya nga sabi ni Boyeng Remulla, wala nang case build-up dito. Siya na nagsabi. Galing na sa bibig kasi niya. Oo, sa kanya na nanggaling. No? At yun nga, ano pa bang usapin doon? Marami pa eh. Paano meron pang isang kasong na isang pa sa kanya, di ba? Kahapon, nadagdagan pa yung kanyang mga kaso. Natatawa lang ako na pag mga nakakasuhan itong mga ito, biglang nakakasakit. No? Katulad ni Secretary Bonoan, katulad ni May mga kaidaran din naman na. Oo nga, Sir Ron. oo nga. Baka doon nila nararamdaman. Doon umaatake. Yes. When Ang you're sabi feeling anxious siguro. Correct, no? Parang nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Oo. Pero nung lumaya siya, biglang nawala yung brace. Puntahan ko yung cabinet, yung cabinet, panghuli na lamang, ihahabol ko, yung cabinet reshuffle. Okay, yung pagkakatalaga, kaya nagbabalik, dating DILG Secretary Benhur Abalos, expected na ba yun? Though, sa mga nakalipas na linggo, buwan, sinasabi na babalik siya, babalik. Pero hindi inasahan na as cabinet secretary, na binuwag na yun, di ba? Yes, pwede naman yun ibalik eh. Tapos expected ba to at meron pa bang ibang mapapalitan o papasok na secretary? Well, as early this year, ay lumabas na yung unlucky nine. Parang Unlucky nine? merong mga siyam na matatanggal. Tapos, Unlucky nine. parang revamp. Pero dininay naman ng Malacanang. Pero may mga natanggal na dalawa. Di ba? Si Tourism Secretary Frasco, tapos si Lotila ng DNR, no, napaltan. Tapos may mga nakapila pa. Pero hindi siya revamp, parang by increments, unti-unti. Dole, pero health reason naman daw. Si Laguesma, napalitan, no? Kaya nakita mo, hindi siya revamp, pero Ito na nga may ba mga yung- natatanggal. Tapos meron Bilangin pang... natin kung siyam nga to. Ganun ba yun? Oo, hindi naman. Tapos may mga nakapila pa. Lumalabas yung pangalan ni Ted Herbosa, na marami rin kaso sa ombudsman. Lumalabas yung pangalan DICT. Lumalabas yung iba pa. No? Pero until it happens, it didn't happen. No? At nakita natin, si Senator Francis Tolentino ay nag-assume ng portfolio ng DOLE. So yung mga natalo ay inaasahan mo babalik. Dati pang lumalabas yung pangalan ni Abalos. At ngayon nga, ang binigay sa kanya, dati kasi lumalabas yung pangalan niya para doon sa Political Affairs Department, yung dati kong posisyon. No? Ngayon, parang pinagsama. Yung CABSEC at saka yung Political Affairs, yung function nila, nung nabasa ko yung function, parang pinagsama. Yung Cabinet Secretary kasi, parang ikaw yung secretary ng Cabinet. Yun yung ibig sabihin nun. Nung panahon ni Pinoy, yan si Rene Almendras. Nung panahon ni Digong, yan si Secretary Ebasco. No? Really powerful. Well, not necessarily, pero
minsan kasi parang glorified clerk yun eh. Parang ikaw yung nag-aayos ng mga meetings, etc. etc. Pero ngayon, pinagsama yung functions nung dati kong department. Political, sectoral affairs, liaison, etc. etc. So, nung tinignan ko yung functions, parang minerge yung political affairs na bakante for 4 years. No? At itong cabinet secretary na diresolve na. Parang, pa na rin to eh, parang... So may need ba? Or pagbabayad ng ano? Hindi ko alam kung may need, pero parang naghanap ka ng posisyon para sa kanya. No? Paano, dinisolve mo na dati. Tapos ito, bakante for 4 years, ginamit mo para maging isang posisyon para kay Abalos. Hindi ko alam kung ano yung, hindi ko isa second thought yung iniisip ng presidente. Sir Ronald, eksakto, alauna ng hapon. Kapos na tayo sa oras. Thank you for joining us Salamat this din. afternoon. Dami natin ang talakay. Ang dami. Bitin pa nga sa susunod ulit. Sir Ronald Llamas, ang aming resident political pundit.